Yes, you may be seated in the presence of the Lord because God is good. And all the time, God is good indeed. Amen. Amen. Sigurado po yan. God is good. Tunay. Walang iba. Amen. Para po sa ating mga announcements, muli po ini-invite namin yung mga nanonood at ipinapaalala po ng atin pong service ay tuwing araw ng linggo, alas 10 ng umaga, 10 o'clock in the morning, every Sunday dito po sa 3344 San Jose Avenue, Daly City. Kaya we are inviting all of you to experience the presence of our God in our midst. At gayon din, we want to announce na meron po tayo na lagi every Tuesday, intercessory prayer meeting po dito sa Messenger ng church. Kaya po kung meron po kayong mga prayer requests, mga gusto ninyong makabalikat sa pananalangin, just let us know your prayer concerns. At gayon din po, meron din po tayong ginagawang iba't ibang Bible studies. Kung nais po ninyo na makilala pa ng mas malalim ang Panginoon, kayo po ay aming ini-invite na sumama sa mga Bible studies. Kung interesado po kayo, sabihin lang po ninyo and we'll try to accommodate po kayo. At gayon din, meron din po tayong prayer meeting tuwing araw-araw po, Monday to Friday, 5:20 a.m. Kaya kung ginigising po kayo ng Panginoon ganun kaaga at kayo ay hindi na makatulog, gamitin po natin yung oras na yon para na makipagniig sa ating Diyos. Kaya po yun ang ating At meron din po tayong Treading the Land, yung mga mahilig pong mag-angkin. Ito po yung tunay na pag-aangkin na para sa Diyos. Angkinin natin ang para sa Panginoon. At yun po ay tuwing araw ng Wednesday, alas 10 ng umaga po, 10 a.m. Yun po yung mga gawain natin. At yun nga po, muli, inuulit po natin na kinukumbida po namin lahat kayo sa apat na sulok ng mundo. Sa darating pong November 23, gaganapin po namin yung celebration ng Thanksgiving. Although araw-araw po nagpapasalamat po tayo. Dahil sa oras pa lang na nagising tayo, nalaman natin, binigyan tayo muli ng buhay ng Diyos para harapin ang lahat ng na haharapin natin ng araw na yon. Pero one thing I am sure of, God is with you. God is with us. God is for us. And He never leaves us nor forsake us. Kaya kahit po sa sabihin nating pinakamadilim na sandali ng ating buhay, ang liwanag ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Amen. Kaya yun po. At ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga puso, mga kaluluwa, para tanggapin yung inihanda ng Diyos sa atin para tayo ay patuloy na pagpalain at maging daluyan ng pagpapala niya. Kasi hindi po tayo, hindi tayo Dead Sea, na tanggap lang ng tanggap. Meron po tayong outflow. Kaya tayo binibigyan ng blessing para gamitin natin para maging daluyan ng blessing. Kaya yun po, handa po natin ang ating mga sarili. At palakpakan po natin ang Panginoon para sa ating mga buhay. Tawagin po natin si Pastor Frank. Amen. Praise God. Truly, God is good. All the time. So, and all the time, God is good. Praise the Lord. So, good morning, church. How are you today? Blessed. So, November 9, 2025. Tunay nga pong isang pagpapala ng Lord na, of course, mabilis ang panahon at nakita po natin ang mga kaganapan. Subalit isa lang po ang tiyak. Tayo po ay kasama natin si Lord araw-araw. Amen? Amen. Kasama po natin siya at hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoon. So sa umaga po ito, welcome nga po ang lahat dito po sa malawakang gawain ito ng Bride of Christ Church. Through Facebook and YouTube, napapanood nga po tayo sa halos sa buong mundo. No? Kaya po welcome ang lahat at binabati po natin yung mga kasama natin dito sa lugar ng Bay Area. Of course, dyan po sa lugar ng Sacramento area, sa Lathrop, dyan po sa parte ng Nevada. Of course, sa lugar ng, nandito na yung mga taga
mantika. Nandito na, purihin ng Diyos. At of course, sa Oakley. Purihin ng Diyos, of course, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica, palagi po natin dinideclare, one thing I know, God loves you. Amen. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, tingnan nyo yung katabi ninyo, at sabihin nyo, God loves you. Praise the Lord. So, mahal po tayo ng Panginoon, at purihin ng Diyos, at dadako po tayo sa declaration ngayong umaga. May I request everyone to stand up please, at tayo po lahat ay tumayo sa umaga pong ito. So ready po ba tayo sa Word of God? Amen. So ito nga po yung ating pagkain ng ating espiritu. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, ihanda natin yung ating mga puso at yung ating mga kaluluwa. So dadako tayo sa declaration. So Father God, we want to be guided, taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit. The way we speak, the way we think, the way we act, it comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Let's give a clap offering to the Lord. Purihin ang Diyos at of course, yun nga po, oras na upang pakainin natin ang ating mga kaluluwa. Ito po ang the best na pagkain at wala pong ibang pagkain ng ating kaluluwa kundi salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ni Lord Jesus, man does not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. So, sinabi nga po natin, nagpapalakas sa ating pisikal na katawan ay yung mga pagkain pisikal, subalit ang pagkain po ng kaluluwa ay itong Word of God. Purihin ng Diyos, ngayong umaga, ang ating pong title ngayong umaga ng ating pag-aaral, Knowing the Lord, o pagkilala sa Panginoon. Of course, pag tinanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang Panginoon? Sasabihin niyo, oo. Ang tanong doon, yung balik, kilala ba tayo ng Panginoon? So ngayong umaga, dako po tayo sa Matthew chapter 7, 21 to 23. Si Lord Jesus po ang nagsasalita rito. At ang mangyari po na lahat po tayo ay concentrate po tayo sa Word of God. Even yung makasama natin sa online service through Facebook and YouTube, hindi po aksidente na kayo ngayon ay nakatune in dyan, no? Sa ating pong gawain ngayon, ang worship service. So Matthew chapter 7, 21 to 23, si Lord Jesus po nagsasalita, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And done casting out demons in your name? Ano pa sabi? And done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Let's bow our head, let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, sa worship service ngayong umaga. Lord, salamat po, Panginoon, at kayo po ang maparangalan, kayo po ang maluwalhati sa oras pong ito. Lord, your power is not limited by distance or even time. Even yung mga kasama namin sa online service this morning, Lord, kaya mo itong abutin, Panginoon, ang pagpapala mo ay nasa lahat ng dako ngayong oras na ito. We give you praise in the mighty name of Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang sabi po ni Lord Jesus, babasahin po natin sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. So as Jesus near to the end of the Sermon on the Mount,
He takes the time to remind men of the seriousness of their salvation. So kung paano po ang kaligtasan ng tao, ano po ito? Napakahalaga. At pinapaunawa po ng Panginoon na napakahalaga yung inyong salvation, yung kaligtasan, and He wanted all who heard Him to be sure that they were genuinely converted. Na sila ba'y tunay na na-convert o nakakilala sa Panginoon. That is my desire for each of you this morning. Na tunay pong alalahanin natin o alamin natin kung tayo ba talaga ay na-convert o nakakilala sa Panginoon. So I would like for us to spend a few minutes with these words of our Lord Jesus and notice some thoughts that come from this passage. So I'm going to preach this morning about knowing the Lord. Yung pagkakakilala sa Panginoon. It is my prayer that you will allow the Spirit of God to speak to your heart today. Na mangusap po ang Diyos sa ating mga puso ngayong umaga. Amen? It may be that there are some this morning who had never been truly saved. Maaaring meron nakikinig ng mensahe ngayong umaga na hindi para talaga ligtas. Ang akala nila, ligtas sila. Perhaps this is the day when you will meet Jesus as your Savior. So I'm praying that God will speak to your heart today. Yan po ang ating panalangin ngayong umaga na ang Diyos ay mangusap sa inyong puso ngayong umaga. So let's join Jesus as He teaches us the truth this morning. Ang sabi nga ni Jesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang sabi ng Panginoon, malalaman niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Napaka-importante po na malaman natin ang katotohanan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Unang point natin this morning ay surprising revelation. Isang nakakagulat na kapahayagan. Isang nakakagulat na kapahayagan. Ang sabi ni Lord Jesus sa verse 21, letter A, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. So napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So Jesus makes one of the most surprising statement in all the Bible. Isa pong nakagagulat, nakapahayagan ng Panginoon dito sa kapahayagan doon sa Matthew chapter 7, 21 to 23. He says that not everyone who claims Him as Lord will be saved. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. He is telling us that there will be some people who will think they are saved, but who, in fact, are still lost and headed to hell. Sapagkat ang isang taong hindi nakakilala sa Panginoon, of course, pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. And Jesus makes it clear that not all who profess Him, possess Him. Hindi lahat ng nagpo-profess na sila ay Kristiyano ay ligtas. Mere profession of Jesus as Savior is not enough to be saved. Hindi ngayon tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Maraming mga tao, mareliyoso, subalit malalaman natin hindi ligtas. A person may believe in the doctrines of faith. They may be sincere and good. However, merely saying, Jesus is not enough to save your soul. Belonging to church, being a good person, doing religious things, etc. are all good, but none of them can save the soul. Hindi po lahat yan. Even pumupunta tayo sa simbahan, gumagawa ng mabuti, hindi po yan ang daan ng kaligtasan. Salvation come only through the new birth, Jesus Christ. Amen? Kaya nga ang sabi ni Jesus, John 3:3, sabi ni Lord Jesus, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born again, yung pong salitang born again, ay matagal na yan. Si Jesus po nagsabi niyan. Ito po ang talata sa banal na kasulatan.
Yung pong born again ay hindi reliyon. Ang sabi niya, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ni Lord Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Pag ang isang tao pala hindi na born again, hindi tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi nagkaroon ng new birth, hindi man lang niyang masisilip ang langit. Hallelujah. I think it is clear that Jesus is telling us that there will be some who will think them are saved and in reality, they are deceived. Maraming mga tao po ang nalilinlang, ang akala nila ligtas sila. Nagdo-join ako sa reliyong ito, dito ko dumadalo. Dito na ako, ito yung minana namin sa aming mga ninuno. Hanggang ngayon, dito kami. Nadideceive, nalilinlang ng kaaway. Because the Bible has much to say about this matter. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 22 verse 14, for many are called, but few are chosen. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang hinirang. So the Apostle Paul also knew that there will be some in the church who will be pulled by their profession. Marami pong mga nalilang even sa mga simbahan, sa mga church. Marami pong nalilang, kaya nga ang pahiwatig ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 13:5. Anong sabi niya? Examine yourselves. Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. So ang sabi niya, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Tiyakin daw mabuti kung kayo ba'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. I-test natin ang ating sarili, tingnan natin. Nung tayo na born again, ganun pa rin ba tayo before na born again tayo? We need to test ourselves. Test yourself. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na nga lang kung kayo'y mga itinakwil. So why is this such a major concern sa ating pong buhay, sa ating kapanahunan? Because without Jesus, there is no hope for salvation. Without Jesus, there is no hope for salvation. Si Lord Jesus lamang po ang tagapagligtas. Your eternity depends on what you trust in. Depende yan sa ating pinaniniwalaan. So remember, not everyone gets to go to heaven. Hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. So second point natin this morning, ayon sa ating text, ay clear statement. Isang malinaw na kapahayagan. Isang malinaw na kapahayagan ay simple. Ito po ay, ang sabi ng verse 21, but he who does the will of my Father in heaven. Sino raw po ang papasok sa langit? But he who does the will of my Father, yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. So here, Jesus clears up the matter of what brings salvation to a life. He says that people are saved by doing the will of His Father. So magkakaroon ng kaligtasan ng mga tao kung susundin nila yung kalooban ng Ama. Does this mean that people are saved by works? Of course not. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. We are not saved by our good works, but we are saved to do good works. And good works is not the root of our salvation. It is the fruit of our salvation. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay naligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang kaligtasan po ay biyaya yan. Grace ni Lord. Hindi dahil sa mabuting gawa. Ang sabi nga ng Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sa biyaya kayo naligtas, sabi ng Panginoon, dahil sa inyong pananampalataya.
Hindi dahil sa inyong sarili, itirigalo ng Diyos upang walang maipagmalaki. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. If we are going to understand this verse, we are going to have to find out what the will of the Father is. Ano ba yung kalooban na sinasabi ng Diyos? So according to John chapter 6 verse 40, so this is the will of God. Ang sabi, and this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise up him up in the last day. So the Bible makes it clear that salvation comes to those who see the Son and believe in Him. So the bottom line, salvation is by pure faith in the finished work of Jesus on the cross. Yun po ang salvation, yung ginawa, this is the biblical salvation, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Kaya nga sabi ng Romans 10:9 and 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So ang sabi, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka na ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat naniniwala ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. So salvation is simple. Importante po yung kaligtasan natin. Salvation is simple. Ang sabi nga ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ang sabi ng Philippian jailer kay Apostle Paul, what must I do to be saved? Ang sinabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Manampalataya kayo sa Panginoong Hesus at kayo maliligtas. Hindi sinabi ni Apostle Paul, mag-join kayo ng relihiyon at maliligtas kayo. Isa lamang pangalan, sinabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. So ang tanong natin, where is your faith this morning? Nasaan po ang inyong pananampalataya ngayong umaga? Nasaan ang ating pananampalataya ngayong umaga? It had better be in Jesus because not everyone gets to go to heaven. Hindi lahat ay papasok doon sa langit. Kaya na importante ng kapahayagan. And number 3, sa atin pong text ngayong umaga, number 3 points natin, an unbelievable argument. Isang hindi paniwalang pangangatwiran. Yan, tinagalog natin. Pangangatwiran. Ang sabi ni Jesus, ang sabi niya sa verse 22, many will say to me, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, casting out demons in your name, done many wonders in your name? Ang sabi ng Jesus, pagdating ng huling araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at naggumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. So when these people hear the arguments, the requirements for salvation, they begin to recount all the things they have done in life. Nung marinig nila yung requirements para makapasok sa langit, anong ginawa nila? Binilang nila yung kanilang mabubuting gawa, yung mga ginagawa nila. They had done some pretty impressive stuff. They have preached the Word of God. Sila ay nagpipreach ng Word of God, nagtuturo. They had cast out devils, nagpalayas ng mga demonyo. They had done many wonderful works, gumawa ng mga kababalaghan. And they had done it all in the name of Jesus. Ang lahat ng iti ginawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. You see? They were sincere. So they were busy. They were doing good stuff in a good name. They were making a difference. They were so busy working for the Lord that they never
took the time to get to know Him personally. Maraming mga taong ganyan, busy sa paggawa. Even sa ministry, sinasabi, subalit wala tunay na relasyon. Hindi pala nagkaroon ng tunay na personal relationship sa ating Panginoon. So these people appealed to their works to save them. Sinabi nila, gumawa kami ng nangaral, nagpalayas ng mga demonyo. They even call Him Lord, but do not know Him. Hindi nila kilala si Lord. Hindi kilala. If this verse teaches us anything at all, it teaches us that salvation cannot be produced by works. Hindi ito dahil sa mga lahat ng ginagawa natin. My friend, you can do it all. You can work and give and visit and preach and teach and go to church and on and on and on. But the truth is still remains. Salvation is by grace through faith, that not of yourself, not of works, if anyone should boast. Salvation is by grace. Hallelujah. Hallelujah. Nakita po natin yung pagmamalaki ng mga tao nito. And notice that their whole claim to heaven rests in what they have done. Na sila'y papasok sa langit dahil sa kanilang mga ginagawa. The focus is on them and not on the Lord. Ang focus nila ay sa kanilang sarili and not on the Lord. May I just remind you this morning, your salvation will never be about you. It will never be about what you have accomplished or what you may have done. Salvation is about Jesus and what He did when He went to the cross and took the sins of the world on Himself at Calvary. Salvation is through Jesus Christ. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-asa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Pinasan po, inilagay po ang lahat ng kasalanan natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, salvation is about Him. Salvation is through Jesus Christ. Ang kaligtasan ay through Jesus Christ. Kaya nga po ang sabi na Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was, and by His stripes we are healed. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na katanyang tinanggap. So, glory to God. Ginawa po ito ni Lord. Because of all this, I am glad that I can tell you this morning, it is done. And there is nothing for you to do but accept Jesus and His plan for your salvation. Yan lamang po ang gagawin natin. Tanggapin natin ang tunay. Si Lord Jesus sa ating mga sarili. Tunay po, ibig sabihin ng pagtunay. Pagtanggap natin. If not, then you need to realize that not everyone gets to go to heaven. Hindi lahat papasok sa langit. Amen? So number 4, na ating points kayo umaga ay shocking statement. Isang nakakabiglang pahayag. Sa Tagalog, isang nakakabiglang pahayag. Ang sabi ng verse 23, ang sabi ni Lord Jesus, Jesus said, and then I will declare to them, I never knew you. Ang sabi ni Lord Jesus sa mga taong ito, kailan may hindi ko kayo nakilala. Gumagawa ng mabuti, gumagawa lahat. Ang akala nila, siligtas nila, ang sabi ni Jesus, pagharap nila, kailan may hindi ko kayo nakilala. As those people stood before the Lord, surely they were shocked at what they had already heard. Nasyak sila. Now, they're about to hear something that will forever seal their destiny. He tells them, I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala.
They have claimed to be working in His name. They have claimed that they knew Him. They had professed a relationship, but Jesus tells the truth. He tells them that at no time in their lives had He ever known them. Hallelujah. Of course, Jesus is God. He knows everything. Alam po ni Lord, ang puso ng bawat isa po sa atin kung tayo po tunay na sa Kanya, tunay na sumasamba sa Kanya, tunay na tumanggap sa Kanya, tunay na pumaparito tayo, talaga bang tayo sa Panginoon. Alam niya ang lahat. He knows everything. He's omnipotent. He's omniscient. He's omnipresent. He is sovereign. He is eternal. He is immutable. He is infinite God. Alam po niya ang lahat. Sa buhay po natin, He knew who they were and He knew their heart. Alam po ng Diyos ang nilalaman ng puso. What He means here is that He had never known them in a personal relationship. These people had never been saved. Hindi ligtas ang mga taong ito. Kahit ganun ang pangangatwiran nila, gumagawa kami. Every Sunday, present kami sa pananambahan. Pero ang sabi ni Jesus, I never knew you. Kasi po yung kaligtasan, of course, kinakailangan yung ating faith, forgiveness, repentance, and obedience. Hindi po ang buhay Kristiyano po kasama ang obedience, pagsunod. Yung pagsunod, very important ang pagsunod. Na matapos tayong born again, makakilala sa Panginoon, nag-repent ng ating kasalanan, nandun yung ating faith, kinakailangan yung obedience, yung pagsunod. The moment po ba nung tinanggap natin ang Panginoon, ganun pa rin ba tayo bago natin siya tanggapin? Hindi ba wala pang pagbabago? So number 5, ay sudden condemnation. Isang biglaang pagkondina. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Lord, listen carefully, ang sabi niya dito sa mga taong ito na hindi ligtas, gumagawa ng mabuti, lahat ng good stuff ginagawa, pero ang sabi ni Jesus, depart from me, you who practice lawlessness. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. So, these lost ones are ordered to leave the presence of the Lord. Biro mo si Lord, ang sabi niya, walang itinatangi ang Diyos, pero itong pagkakataong ito, sabi niya, lumayo kayo sa akin. Lumayas kayo sa aking harapan. You know, there is only one place in the universe where men can be free from the manifest presence of God, and that is in the fire of hell. Isa lamang pong lugar, yung pong sa impyerno, dagat-dagatang apoy ng impyerno. Doon po, wala na yung presensya ni Lord doon sa mga taong naparusahan, mga nagko-confessing Christian, hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, na-deceive. Yung pala pupunta sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang sabi ng 2 Thessalonians chapter 1:89, in the flaming fire, ito yung pupuntahan nila, in the flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So napakaliwanag po sa banal na kasulatan, sabi, darating sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa maliwanag, yung hindi sumusunod sa Diyos at sa Panginoong Hesus, sa gospel, sa katuruan ni Hesus, anong sabi? Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan, kaparusahan, at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian. My friends, brother and sister, we need to remember that there is a vast difference between heaven and hell. Marami man nagtuturo, hindi raw totoo ang langit at hindi raw totoo ang impyerno. Ang sabi nila, doon sa bahay daw nila, doon ay impyerno na. Meron pong tunay na impyerno
at merong tunay na langit. Amen. Hallelujah. Meron, ba't kayo natawa? Hallelujah. Kaya may kwento rin, hindi ko na ikukwento. So, ibig sabihin, kasi po tayo, meron pong dalawang destinasyon lamang tayo matapos pong mamatay yung tao. Everyone will die physically. Lahat po tayo ay mamamatay. Amen? Ang ating physical na katawan. Physical na katawan, kasi ang sabi ng Hebrew 9:27, it is appointed unto man once to die, and after his death is the judgment. Itinakda sa tao na minsan mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Pagkatapos pong mamatay ang isang tao, may paghukom. Immediately, wala na pong pupuntahan pa yan. No? Wala nang purgatorio pupuntahan, ipananalangin para mapunta sa langit. No? Wala po yan sa banal na kasulatan. Immediately, it is appointed unto man once to die, and after his death is the judgment. Even kung hindi mo kilala, hindi mo tinanggap si Lord Jesus, hindi ka na-save, hindi ka naligtas ng tunay. Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, naglalagablab na apoy, na impyerno ang punta ng tao. Subalit pag tinanggap mo si Lord Jesus ng totohanan, ibig sabihin tunay kang Kristiyano. Hindi lamang pagkalinggo, Kristiyano ka. Lunes hanggang Sabado, hindi ka Kristiyano, taga-mundo. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mapupunta ka sa langit. Hallelujah. There is a vast difference between heaven and hell. So heaven is described as a place of endless bliss and eternal glory. Isang lugar na walang katapusang kaligayahan at walang hanggang kaluwalhatian. Yan po ang langit. Walang hanggang kaligayahan. Walang katapusang kaluwalhatian. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, bago nga siya umakyat sa langit, sinabi nga sa mga tao, sa mga disipulo, alam po ba ninyo tayo pinaghanda na ng tahanan sa langit? Doon sa mga tunay na Kristiyano, tunay na tumanggap sa Kanya, ang sabi ng John chapter 14, verse 1 to 3, the Lord Jesus Christ said, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we are not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also." Ipinaghanda po tayo ng mansyon sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, tama po ang palakpakan natin. Sigurado tayong pupunta sa langit. Praise the Lord. Yan po ang kakahinatnan ng mga pupunta sa langit. Pinaghanda na ng mansyon. Kung nakatira lamang kayo sa isang kwarto rito sa mundo, pagdating nyo, meron kayong bahay sa langit. Mansyon. Amen? Sigurado yan. Palakpakan natin. Sige. Ayan. Praise the Lord. At ang sabi ng Revelation 21 verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former thing have passed away. Kaya nga po napaganda pag napunta sa langit. Kaya yan ang siguraduhin lang natin, no? Na bago matapos ang message na ito, siguraduhin natin. Mamaya, pag-uwi natin, hindi natin alam mangyayari sa atin in 5 minutes sa labas. Kinakailangan sigurado. On the other hand, hell is described, dinidescribe ng Bible ang tungkol sa impyerno. Hell is unquenchable, merong unquenchable fire. Ang sabi ng, ito yung po yung hindi namamatay na apoy, hindi mapatay-patay, hindi kaya ng fire extinguisher yung apoy ron. Naglalagablab. Ang sabi ng Mark chapter 9, 43 to 44, Jesus said, if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed, rather than having 2 hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched, where there were worms, do not die, and the fire is not quenched. So meron pang uod. Inuud ang katawan, inuud yung kaluluwa. Nakikita mo yung uod na malalaki. Yung apoy, walang tigil ang apoy. Daig pa yung nasa oven. Pero merong uod. Si Lord Jesus po ang nagsasalita rito. Siya nagsasabi. So, ano pa? Hell is a place of memory and remorse.
Isang lugar ng alaala at pagsisisi. Kahit kasi ang tao ron palagi nagsisisi. Nagsisisi talaga ang tao ron, kaya lang wala na magagawa. Wala na. A place of thirst. Ito isang lugar na uhaw na uhaw. Yung nandun, uhaw na uhaw. At mababasa natin yan sa istorya ng rich man and Lazarus sa Luke chapter 16, 24 to 26. Basahin natin. Listen carefully. Then he cried and said, Father Abraham. Ito yung rich man. Nag-a-appeal kay Lord. Kay Abraham, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. Yung rich man ay nandun. Naranasan niyang init ng impyerno, ang separation sa Diyos. Subalit si Lazarus ay inaaliw ng Diyos. Nandun sa piling ni Abraham. Ang sabi sa verse 20, and beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Ibig sabihin, hindi na maibabalik. Hindi na po ibabalik. Kaya yung salvation ay ngayon na yun. Ano po? Ngayon na. Wala nang paraan. Pag ang isang tao ay namatay, wala na, doon na lang siya. Doon na lang siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sa hell, a place of frustration and anger. Ito po yung lugar ng pagkabigo at galit. Ang nararamdaman ng mga nandoon ay galit. Puot, galit. A place of endless separation. Isang lugar na walang katapusang paghihiwalay. Kaya nga po ang kailangan ng tao, dito palang maligtas na. Maraming mga tao, pag tinanong mo, alam mo ba, saan ka mapupunta pag ikaw'y namatay? Maraming mga tao, sasabihin pa sa iyo, namimiloso po, walang nakakaalam yan. Bahala na pag namatay. Alam po ninyo, ang ating salvation, ang kaluluwa, huwag nating ipagwalang bahala. Kasi po, yung eternal death, wala pong katapusan yan. Ang tao pong napunta sa impyerno, hindi na po makakaalis dyan. Kahit siya ipagdasal pa ng maraming mga tao, hindi na po maalis doon. Kasi po kung mangyayari yun, unfair ang Diyos. Ang makakaupa lang sa magdadasal ay yung mayayaman. Paano yung mahirap na namatay? So ibig sabihin, pag ang isang tao, ang isang kaluluwa ay napunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, wala na pong hindi na siya makakaalis doon. Hallelujah! Kaya nga po, napaka-importante na malaman natin ang katotohanan. So, ang sabi sa Revelation 21 verse 8, ito po isang lugar na walang katapusan. Ang sabi, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderer, sexually immoral, sorcerer, idolaters, and all liar shall have their part in the lake which is burned with fire and brimstone, which is the second death. There will be no mercy for those who go to hell. Doon na po sila. Wala na. Hallelujah. And hallelujah, sino po? Who will go to hell? Sino po ba yung nasa hell? Sino yung mapapunta sa hell? Ang sabi ng Psalms 9 verse 17, the wicked shall be turned to hell, and all the nation that forget God. Ang lahat ng mga kasalanan ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So it is clear to see that there is no comparison between heaven and hell. So ang tanong, which one do you want to go to when you die? Saan po natin gustong pumunta? Heaven, of course, heaven. Hallelujah. Hallelujah. So many things. The saddest words in all the Bible will be these words recorded here. Ang sabi ng pinakasaddest, I never knew you, depart from me. I never knew you. Ang sabi ni Lord, I never knew you, depart from me. Humarap siya, siyempre namatay ang kanyang pisikal ng katawan. Humarap siya sa Panginoon, sabi ng Lord, I never knew you. Hindi kita nakikilala. These are people who expected to hear the Lord welcoming them into heaven.
They were sincere. They thought they were saved. They knew all the catchwords and the right things to say. They knew gospel speak. Why? Why then will these people hear these words? Because they are basing their hope of salvation and their own works and goodness. Kasi ibinabase ng mga taong ito ang kanilang kaligtasan sa kanilang mabubuting gawa. Because they have failed to place their faith in the finished work of Jesus on the cross. Kaya nila narinig itong very saddest word. Ang sabi ni Lord, I never knew you. They will go to hell because they choose their way over God's way. So I wonder, what will Jesus say to you this morning? Remember, not everyone gets to go to heaven. And our conclusion this morning, many people believe in the existence of real literal heaven. Almost that many expect to go there immediately when they die. Mapupunta po ba? Yan lahat ng ini-expect ng mga tao na sila pag namatay, pupunta sila sa langit. Only if they have trusted Jesus Christ as their Lord and Savior. Doon lamang mangyayari na ang isang tao ay mapupunta sa langit kung ipinagkatiwala nila ang kanilang buhay at tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Unless they come to God through Jesus Christ, they will never be saved. Hallelujah. Hindi sila maliligtas kung hindi sila magtitiwala at tatanggapin si Lord. Maliwanag po ang sabi ni Lord Jesus, John 14:6, palagi na pong paalala ng banal na kasulatan, ang sabi ni Lord Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi ni Lord Jesus, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Lord Jesus po ang magsabi, hallelujah, do you hope that you will go to heaven when you die? Pag-asa po ba natin yan? What are you basing that hope this morning? Ano po ang basihan natin sa ating pag-asa ngayong umaga? If there is a slightest doubt in our heart, then that you are saved. Kung meron tayong doubt, ito na po ang pagkakaroon ng pagkakataon upang tanggapin natin siya ng totohanan sa ating puso at buhay. I remind you again, not everyone gets to heaven. Hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. So the saddest word, I never knew you, depart from me. Ang sabi ni Jesus. Ano pong gusto nating marinig? Yung saddest word? O yung bitterest word? Yung pinakamapait na salita, I never knew you, depart from me. O gusto nating marinig yung sweetest word? Sweetest word. Of course, sweetest word. Ang sabi ni Lord Jesus, sabihin ni Lord Jesus sa pagtapos ng buhay natin, well done. Good and faithful servant, enter into the joy of your Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Do you want to be sure this morning? Gusto po ba nating makatiyak ngayong umaga? Gusto po ba nating makatiyak sa ating kaligtasan, sa ating salvation? Ngayong umaga, ito na po yung pagkakataon kung hindi nyo sure na kayo iligtas. Paglabas po natin dito sa bulwagang ito, hindi po natin ang hawak another 5 minutes ng ating buhay. Kung hindi natin siya tinatanggap bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sa impyerno ang punta natin. Subalit kung tayo tatanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, sigurado pupunta tayo sa langit sa piling ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Even yung mga kasama natin sa online service this morning through Facebook and YouTube, kung gusto nating makasure sa oras mong ito, maaaring ito na yung pagkakataon. Maraming mga pangyayari sa mundong ito. Iba-iba ang nangyayari sa mundo. Ito isa lamang po ang tiyak, ang Diyos, mahal po tayo. Amen. Mahal ng Diyos ang tao, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Ang sabi ng central text ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa umaga pong ito, kung gusto natin magkaroon ng assurance ng ating kaligtasan, even yung kasama natin sa Facebook, YouTube this morning, sa online service, sa media ngayong umaga, at sa lahat po sa lugar na ito, focus po tayo sa salita ng Diyos. Focus po tayo. Lahat po tayo mag-focus sa oras pong ito. Hallelujah. Ano po unang gagawin natin? The first thing you need to do is recognize that you are a sinner. Without Christ, we are all enslaved to sin and under the sentence of death. No one is worthy for what God has done by sending His Son, Jesus Christ. According to Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Second thing you need to do, believe on the Lord Jesus Christ. Believe that He is who He said He is, the Son of God, who chose to die in your place to take away your sin penalty so that you could live forever. According to Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us while we will still sinners. Christ died for us. Third thing you need to do, open your heart to Jesus as Lord and Savior of your life. Buksan natin ang ating puso sa Panginoon. And last thing you need to do, repent of your sin. Believing in Christ, turn away from your sin and turn to God. Magsisi po tayo ng kasalanan, magkaroon ng repentance. Tapos, hindi nagagawa ng kasalanan, tunay tayo magpapalinis sa banal na dugo. At this point of time, if you want to be sure of your salvation, this morning, at ang pong pangalan ay mas malagay sa aklat ng buhay, follow me with this simple prayer. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. I believe you. You are the begotten Son of God. You died on the cross for the forgiveness of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead. You are alive. Lord Jesus, forgive me. Come into my heart. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. Be my healer. Be my deliverer. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness. With your righteousness. With your love. With your wisdom. With your power. Help me to live this life according to your perfect will. Salamat po, Panginoong Yesus. Ako'y naligtas. Ako'y anak na ng Diyos. I am a born-again Christian. Ako'y maglilingkod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sa kaligtasang tinamu ko. Sa oras po ito, samahan niyo po ako sa paglakad ko sa aking buhay espiritual. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Thank you.